narinig po natin sa ating last part ng ating gospel, yung tinatawag nating golden rule. No? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto nyong gawin nila sa iyo. No? At alam niyo po ba, ang golden rule na ito, hindi po siya originally nagmula kay Jesus. Kahit po yung mga ibang mga religions and philosophies before Jesus, tinuturo na ito. Yun nga lang, ang formulation nito goes something like this. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kung papansinin, napakalaking kaibahan nito sa formulation na narinig natin sa Ebanghelyo na tinuturo at paanyaya ni Jesus. Para bang yung golden rule before Jesus, ito yung may pagka-negative at pagkamakasarili. Huwag gawin. Para bang papasok lagi sa sarili, it is an act of self-preservation. Para bang sinasabi natin, di wala na lang akong gagawin, diba? Para hindi rin nila ako gawan ng masama. Para bang in a way, sige, may sense, pero para bang kulang. Jesus' formulation of the golden rule ay nasa positive sense. Palabas ng sarili. Hindi siya passive, hindi lang siya complacent, at lalong hindi lang siya tumatanggap. But it is an active movement. Hindi siya wag mong gagawin, kundi gawin mo sa iyong kapwa. At napakagandang i-relate po nito sa ating first reading of the story of Queen Esther. Meron hong gustong sumakop at manira, lipulin ang mga lahi ng mga Hudyo. Kaya nga lumapit ang mga Hudyo kay Reyna Esther. Isa din hong Hudyo, si Queen Esther, pero napangasawa siya ng hari. Pwede naman sigurong sabihin ni Queen Esther, ay bahala kayo dyan. Basta ako, okay na ako. Diba? That is the negative sense, negative aspect ng golden rule. Bahala kayo dyan, huwag nyo kong idamay, baka mapahamak pa ako. Pero ano pong narinig natin? Queen Esther prayed to God and pleaded for the Jews. Hindi lamang sa kanyang sarili, pero ipinagdasal niya rin ang mga Hudyo. At alam naman po natin na nailigtas ang mga Hudyo dahil sa panalangin ni Queen Esther sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ito po yung pagsasabuhay ng golden rule ng ating Panginoon. Do good to others and for others. Ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, hindi lang siya basta-basta negative or passive lalo. Hindi tayo magiging banal kung maghihintay ka lang o kung hindi ka lang gagawa ng masama. Our Christian life is not just avoiding evil, but it is more of doing good for others. Madali lang naman hong gumawa ng mabuti. Hindi naman ho kailangan laging grande o komplikado. Minsan sa mga malaliit nating mga ginagawa, napakalaking epekto na nito sa ating kapwa. No? Ito po, napulot ko po na kwento, narinig ko kay Among Raul, no? Meron daw hong isang gwardiya sa isang meat factory kung saan meron hong isang empleyado na sa meat factory na ito na lagi siyang bumabati sa kanyang mga nakakasalubong sa kanilang kumpanya. Good morning, good afternoon, 'di ba? Ganyan ho yung ginagawa niya kahit po sa gwardiya, hindi lang sa boss. And then one time, dito po sa factory na ito, meron hong itong empleyadong ito na mahilig magbati, nakulong sa loob ng freezer room. Pauwi na lahat ng mga empleyado. Tapos, nasa bingit na siya ng kamatayan, maninigas na siya doon sa freezer room. Pero anong nangyari? Meron hong nagbukas ng freezer room. Meron nakakita na meron pa palang empleyado sa loob ng kumpanyang iyon. At alam niyo ho, sino ho yung nakakita? Yung gwardiya. At noong interviewin nila itong gwardiya, paano mo nalaman na meron pa palang nakulong doon sa loob?
Paano mo nalaman na meron pa palang empleyadong natitira doon sa loob? Ang sagot ho nitong gwardya, kasi ito hong empleyadong nakulong sa loob, nag-good morning sa akin. Lagi-lagi yan. Tinatanong niya ako, nag-lunch ka na ba? Pero during that day, wala hong goodbye, see you tomorrow, ingat ka sa pag-uwi. Kaya alam kong naroon pa rin siya sa loob ng kumpanya. You see, hindi ho kailangang grande. Kahit sa mga maliliit at simpleng bagay, may mabuting epekto ito sa ating kapwa. At palagay ko ito po yung diwa natin sa ating ginaganap ngayon na Alay Kapwa Season. Kanina ho narinig natin ang ating programa sa Sakop na tinutugunan ng Alay Kapwa sa ating radiothon. Hindi naman ho kailangan yung magpunta ka sa iba't ibang mga apostolate areas. Kung tinatawag ka doon, yes, do it. Pero kahit sa simpleng pagbibigay mo, pagdodonate mo ng iyong mga natipid sa iyong pag-aayuno, yung bunga ng iyong panalangin, magbigay ka ng oras sa kapwa mo, yung mga bagay na yan ay ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan mo. Sana po ngayong panahon ng Kwaresma, bukod po sa pag-iwas natin sa ating kasalanan, dagdagan natin ang paggawa ng kabutihan. Nawa, isa puso natin ang golden rule ni Jesucristo, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Dahil ito po ang magdadala at maglalapit sa atin sa mas malalim na kabanalan. Amen.